Umaga po sa ating lahat. Andito na naman po tayo sa Almusal Tayo with Neb. Andito pa rin po tayo sa Tinggalan, araw ng Lunes. So naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Atin pong talakayin ngayon ng isang talata sa Biblia na kung saan, at bago natin ito puntahan ay magtatanong muna po ako sa inyo. Ano po, yung honest question, real talk lang po tayo, no? So, ano po ba ang laman ng pag-iisip natin ngayon? Or maring kagabi bago tayo matulog? Ito po ba ay punong-puno ng pag-aalala? O ito ay punong-puno ng kapayapaan? Ito po ba ay punong-puno ng tanong? Or ito po ba ay punong-puno ng pasasalamat? Ito po ba ay punong-puno ng pagsisisi? O ito po ba ay punong-puno ng kagandahan at kabutihan ng Panginoon na binibigyan kanya ng kapayapaan? So marami hong katanungan, lalo na pagka yung tahimik na ang paligid, nakakapag-isip tayo, doon tayo nagkakaroon ng mga ideas o mga katanungan sa ating sarili. Ano po? So, ito pong binigay ko sa inyong ehemplo na kung ano ang nasa isip natin ngayon ay dalawang klase. Ano po? Yung isa is more on ibinibigay natin lahat sa Panginoon at meron tayong kapayapaan. At yung isa naman ay mga sumisira sa ating kapayapaan, sa ating peace of mind. Ano po? Kasi once na nagtanong tayo at meron na tayong doubt, ano ho ang nangyayari? Nawawala ho ang ating peace of mind. So, ang peace of mind pala o katahimikan o kapayapaan ay hindi po dulot ito ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi po siya doon nagmumula. Kung hindi po pala ito nagmumula sa sarili natin. So, tayo rin po pala ang sumisira sa sarili nating peace of mind. Bakit? Kasi nga nag-overthink. Kasi nga mahilig tayong magtanong ng what if. Kasi nga mahilig natin puntahan ang future, di ba? Dahil hindi pa man nangyayari, inaalala mo na. Maganda sana kung ang iniisip mo, ang ganda. Pero minsan ang pag-iisip natin, hindi yung maganda eh. Yung papaano kung hindi mangyari. Papaano kung bumagsak ang negosyo. Puro ganun po eh, di ba? So, tayo pala ang sumisira ng ating kapayapaan. Magtingin po tayo ng mga talata sa Biblia, no? Umpisahan natin sa Isaiah 20, versikulo 26. Tingnan mo po, ang gandang sinabi rito. Ang mga taong matatag ang paninindigan ay binibigyan mo ng kapayapaan sapagkat sayo sila nagtitiwala. So, anong sinasabi? Magtiwala. Maging matatag. Maging matatag at magtiwala tayo sa Panginoon. Di ba? Napakaganda po, Para po itong isang kwento ng isang mag-ina na iniwan ng kanyang asawa, may isang anak, pero ang babae ay nagtiyaga. Naging matatag. Maitaguyod lang ang kanyang anak, naglabada, nagtinda-tinda, nangamuhan at nagnegosyo ng maliit na tindahan siguro hanggang ito ay napagtagumpayan niya. 'Di ba? Naging matatag. Pero kapag siya sa kanyang pagtulog ay pilit niyang balik-balikan at pilit niyang tanong-tanungin kung bakit at pilit niyang i-worry ang sarili niya kung kaya niya pa bang gawin, ito po ang sumisira ng peace of mind niya. Hindi po ba? So, simple lang po, tayo rin pala ang sisira ng ating sariling kapayapaan. So, sabi nga rin po sa isang talata sa Matthew, kung ito po ay tama, i-correct niyo po ako kung mali, Matthew versikulo 6:34, parang sinasabi dito na do not worry for tomorrow, about tomorrow, for tomorrow will worry for itself. Napakaganda po, Tingnan po natin ang kaya natin gawin ngayon. Yung bukas, tsaka na natin isipin yan.
Darating na lang yan at tayo'y mabibiyayaan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, maraming salamat po. Almusal tayo with Neb. Please like and share po sa YouTube. Maraming salamat and God bless us all po.